Sa loob ng malawak at marangyang sala ng mansyon ng pamilya Salazar, isang tensyonadong katahimikan ang bumalot. Nakaupo sa gilded armchair si Lorena. Nakaipit sa mahabang daliri ang isang baso ng alak. Sa harap nito, nakatayo ang magkapatid na sina Alex at Iris. Parehong may bakas ng galit at pagtataka sa kanilang mga muka. Hindi ko na uulitin pa. Kayo, wala na kayong lugar sa mansyong ito. Hindi ba't malinaw sa inyo ang iniwang kasulatan ni Vicente? Napakuyom ang kamao ni Iris. Wala kang karapatan. Alam namin peke ang mga dokumentong yan. Ang mansyon na to, ang lahat ng ito. Para sa amin ang kapatid ko. Bulyaw niya. Nagtagal ka lang dito bilang asawa ni Daddy. Pero kailan ka ba naging tunay na bahagi ng pamilyang to? Ngayon mo kami tatapon na para mga basahan? Bulyaw ni Alex. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa labi ni Lorena. Tumayo ito, ibinaba ang baso sa isang crystal table at dahan-dahang lumapit sa magkapatid. Ang mundo'y hindi palaging patas, Alex. Hindi ito tungkol sa kung ano ang totoo. Ito ay tungkol sa kung sino ang may kapangyarihan. At sa ngayon, ako ang may hawak ng lahat. Ikinumpas nito ang isang kamay at agad lumapit ang dalawang matipunong gwardya. Hinawakan ang mga ito sa braso ng laban si Iris. Pinilit niyang alisin ang mahigpit na pagkakahawak sa kanya, ngunit masyadong malakas ang mga tauhan ni Lorena. You can't do this to us, you evil witch! Singhal ni Iris. You'll pay for this. Sinusumpa ko yan. Sigaw naman ni Alex. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lorena. Sa halip, lumapit ito kay Alex. Inilapit ang mukha sa binata at mumulong ng may panunuya. Go on. I'm waiting. Ikinaway nito ang kamay bilang hudyat. Hinila ng mga gwardya ang magkapatid palabas ng mansyon. Bago pa man tuluyang lumabas, isang huling sulyap ang ibinigay ni Iris sa loob ng tahanang minsan nilang tinawag na bahay. Sa kanilang paglabas, bumuhos ang malakas na ulan. Waring nakikiramay sa sakit na kanilang nadarama. Nang bumagsak ang mabibigat na pintuan ng mansyon sa likuran nila, tumingala si Alex. Iniimpit ang galit. This is not the end for us, right ate? Tanong ni Alex habang naglalakad sila palabas ng subdivision. Magkahawak kamay na naglakad ang dalawa at hindi alintana ang malakas na ulan. Hindi. Basta wag lang tayo mawalan ng pag-asa. Sagot ni Iris. Sa madilim na iskinita sa likod ng isang palengke, nakaupo sa malamig na sementong sahig, sina Iris at Alex. Basang-basa ang kanilang mga damit mula sa ulan kaninang umaga. At ang mahihinang alo ng gutom ay gumuguhit sa kanilang mga sikmura. May hawak na isang pirasong tinapay si Iris. Maruming marumi. Ngunit yun lang ang nakuha niya sa buong maghapon. Kainin mo na to, Alex. Alam kong gutom na gutom ka na. Ikaw ang kumain natin. Ikaw ang mas nangangailangan. Napakagat labis si Iris, pilit pinipigilan ng pagtulo ng luha. Hindi ito ang buhay na ipinangako sa kanila ng kanilang ama. Dati, sa bawat hapunan, puno ng masasarap na pagkain ang kanilang lamesa. Ngayon isang pirasong lumang tinapay na lang ang laman ng kanilang palad. Hindi tayo habang buhay ganito, Alex. Hindi tayo mananatiling palaboy sa lansangan. Balang araw, babalik tayo sa mansyon natin at babawiin natin lahat ng inagaw sa atin ni Lorena. Paano, ate? Wala tayong pera. Wala tayong kakampi. Hindi natin alam kung paano tayo makakaraos bukas. Hindi natin kailangan ng pera para lumaban. Kailangan lang natin ng tapang, ng tiyaga at ng utak. Tumahimik si Alex. Tinitigan ang kanyang ate. Mula pagkabata, si Iris na ang gumabay sa kanya. Hindi niya alam kung paano ito nagagawang manatiling matatag sa kabila ng lahat. Ngunit sa sandaling yon, kahit sa gitna ng dilim at kahirapan, naramdaman niyang totoo ang sinasabi nito. Napasandal si Alex sa pader. Ibinaba ang tingin sa kanyang gusgusing damit. Sa murang edad, natutunan niyang walang ibang tutulong sa kanila kundi ang isa't isa.
Ano ng plano natin, ate? Isang matalim na ngiti ang lumabas sa labi ni Iris. Alam niyang mahaba at matarik ang daan sa kanilang paghihigante. Pero hindi niya kailanman tinanggap ang pagkatalo. Una sa lahat, kailangan nating mabuhay. At pagkatapos, sisiguraduhin kong si Lorena ang magiging palaboy sa lansangan. Malungkot na yumuko si Alex. Ni hindi man lang natin nakita si Daddy sa huling pagkakataon. I'm sure, disappointed yun kung nakikita niya tayo ngayon. Eh di gagawin natin ang lahat nang makakaya natin para maging proud siya. Ipagdasal na lang natin na nasa mabuting kalagayan siya ngayon. Yun nga eh. Hindi man lang nabigyan ng formal na burol si Dad. Walang hiya talaga yung Lorena yan. Napakawalang puso. Hayaan mo. Makakabawi rin tayo. Pero sa ngayon, kailangan na muna nating tanggapin ang bagong hamon sa atin. Ani Iris at kumagat ng tinapay. Maghahanap ako ng trabaho bukas. Papasukin ko kahit ano. Kahit maging bayaran? Mabilis na usal ni Alex. Maliban dun, marami namang trabahong pwedeng pasukan. At pareho silang bumuntong hininga. Ate, naisip ko na baka pwede tayo lumapit sa mga kakilala ni Dad. Baka matulungan nila tayo. Usal ni Alex. Naisip ko rin yan. Pero alam naman natin na si Lorena ang may hawak sa lahat ng koneksyon ni Daddy. Kung hihingi tayo ng tulong, baka malaman pa ni Lorena kung nasan tayo. Mas mabuti ng ganito. Paliwanag ni Iris sa kapatid. Kinabukasan sa isang masikip at maingay na kalye malapit sa palengke. Naglalakad ang magkapatid. Dumidilim na ang paligid dahil umaambon. Ngunit hindi yun inalintana ni Iris. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang nakababatang kapatid habang nagmamasid sa mga establishmentong maaaring tumanggap sa kanila. Kailangan natin makahanap ng trabaho, Alex. Kahit anong trabaho, basta may kita para hindi na tayo matulog sa gutom. Pero ate, tatanggapin ba nila tayo? Tignan mo naman tayo, mukha tayong palaboy. Napatingin si Iris sa kanilang maruruming damit at gusot na itsura. Alam niyang tama si Alex, pero hindi siya papayag na mawalan ng pag-asa. Napansin niya ang isang maliit na kainan sa gilid ng kalsada. Agad siyang lumapit at nakita ang isang matabang babaeng may apron na nakatayo sa harapan. Magandang araw po. Kayo po ba yung may-ari ng kainan? Naghahanap po ba kayo ng waitress? Napatingin ang matabang babae sa kanya mula ulo hanggang paa. Napataas ito ng kilay bago napasinghal ng tawa. Aba, kapal din ang mukha mo, no? Mukha kang hindi naliligo tas gusto mo mag-waitress? Baka takbuhan mo lang ang sweldo ko. Ramdam ni Iris ang init sa kanyang pisngi. Ngunit pinilit niyang umiti. Hindi siya pwedeng magpatalo. Kahit maliit po yung sahod tatanggapin ko, mabilis po ako matuto. Hindi po ako tatakas. Tsaka konting ligo lang kailangan ko, malinis po ako, promise. Tumawa ang may-ari, ngunit sa huli inirapan siya nito at bumulong. Hay nako, sige na nga. Wala rin naman ako makuha matinong waitress. Huwag mo lang akong bibigyan ng kahihiyan, kung hindi sisipain kita palabas. Napangiti si Iris, kahit ramdam niya ang pangmamaliit sa kanya. Tinodo niya na ang kapal ng kanyang muka. Nakiligo, nakahingi pa ng ekstrang damit. Salamat po, Ale. Mabait naman pala kayo eh, mukha lang masungit. Kumindot siya sa babae na nakangiti na rin habang nakatingin sa kanya at nagpatuloy sa pagbihis. Na maging maayos ang sarili, lumabas na siya ng banyo. Ready na po ako for work. Ano may tutulong ko? Habang nagsiserve ng pagkain, napapansin niya ang madalas na pagngiti ni Aling Luningning. Matapos kumain ng huling customer, lumapit sa kanya ang babae. Maayos ka naman pala, iha. Ilang taon ka na ba? 21 po. Agarang sagot niya. Ang bata mo pa, marami ka pa maabot sa buhay. Lalong nabuhayan ng loob si Iris na magpursige pero naisip niya. Hindi siya yayaman agad sa pagiging tagasilbi lamang. Pero kailangan niyang magtiis sa ngayon. Nagsisimula pa lamang sila. Samantala sa gilid ng palengke, nagmamasid si Alex sa mga kargador na nagbubuhat ng malalaking kahon ng gulay at prutas. Nakita niya ang isang matandang lalaki, ang nag-aalok ng trabaho sa mga dumaraang bata. Nilapitan niya ito at agad nagtanong. Bossing,
Pwede po ba ako magtrabaho bilang kargador niyo? Napangisi ang matanda at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Ikaw? Parang di mo nga mabubuhat ang sarili mong problema. Gusto mo pa magbuhat ng sako ng bigas? Alam mo bang mahirap na gawain to? Teka, ano ba alam mong gawin? Nagtaas ng tingin si Alex. Pilit na hindi nagpapahalata ng pagkapahiya. Hindi ko po alam, pero matibay ho ako, kaya ko matuto. May ilang mga kargador na nakarinig sa kanila ang nagsimula ng humalakak. Abay, isang hampas lupa ang gusto na magtrabaho. Huwag kang masyado umasa, bata. Baka sa unang buhat mo pa lang matumba ka na. Ramdam ni Alex ang pagsisikip ng kanyang dibdib. Ngunit hindi siya umalis. Hindi siya nagpatinag sa pangungutya ng mga ito. Sa halip, huminga siya ng malalim at tumingin muli sa matanda. Subukan niyo po ako. Kung di ko kayanin, aalis ako. Pero kung magawa ko, mabibigyan niyo po ba ako ng trabaho? Tumigil sa pagtawa ang matanda. Marahang tumango bago itinuro ang isang sako ng sibuyas sa tabi. O sige, buhatin mo yan papunta rin sa dulo. Kapag di mo kinaya, lumayas ka. Hindi nagdalawang isip si Alex. Lumapit siya sa sako, itinukod ang kamay at pilit itong binuhat. Mabigat. Mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Muntik siyang matumba, pero hindi siya bumitaw. Kumuyom siya ng kamao. Ginamit ang natitirang lakas at unti-unting naglakad patungo sa itinuturong lugar. Napatahimik ang mga nanunuya sa kanya. Nang maibaba niya ang sako, hingal siya pero nakangiti. Napataas ang kilay ng matandang kargador at tumawa ng mahina. May trabaho ka na, bata. Mabuti na nga yan kaysa mamalimos. Hindi ka naman inutil. Wika ng matandang lalaki. Napalunok si Alex, pero hindi niya itinago ang siglang naramdaman. Nang gabing yon, parehong may naiuwing pera ang dalawa. Nang sumunod na araw, ganun pa rin ang kanilang gawain. Naglalakad sina Iris at Alex sa masikip na eskinita patungo sa palengke. Sa kanila mga kamay, may tigisang supot ng pagkain, kanin at ulam na binili mula sa isang karinderya. Hindi ito marangyang pagkain, ngunit sapat na upang maitawid ang gutom nila matapos ng isang buong araw ng trabaho. Nasa gilid sila ng isang lumang waiting shed. Nakaupo sa bangketa habang inilalabas ni Iris ang kanilang simpleng tanghalian. Buti na lang, may promo sa karinderya. 2 ulam na, may libreng sabaw pa. Ito naman ang bag ko, ate. Tinapay, pampadagdag sa kanin. Napatingin si Iris sa kanyang kapatid. Kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. Kitang-kita ang pagod kay Alex. Pawisan at may ilang galos sa braso. Marahil mula sa pagbubuhat ng mabibigat na sako sa palengke. Ngunit hindi ito nagrereklamo. Ngumiti lang siya at sinimulang kumain, habang ang ibang mga tao sa paligid nila patuloy na tumitingin ng may pangungutya. Nang matapos silang kumain, naglakad sila patungo sa isang maliit na tindahan ng ukay-ukay. Sa loob, makikita ang patong-patong na lumang damit, murang sapatos at kung ano-ano pang gamit na iniwan na ng iba. Ayos to. Mura lang pero matibay pa. Pansin ni Iris. Ate, bagay sa iyo yung kulay asul. Mas mukhang disente sa trabaho mo. Ikaw talagang fashion consultant ko na ngayon. Siyempre, kailangan natin magmukhang kagalang-galang kahit papano. Nagbibilang ng bariyang laman sa kanyang palad si Iris. Bago iniabot sa matandang nagtitinda. Sa murang halaga, nakabili sila ng tig-1 pirasong damit na kahit hindi bago, maayos naman ang pagkakasuot sa kanya. Nang lumabas sila sa tindahan, napatingin si Alex sa langit na unti-unting nilalamon ng kadiliman. Ang dating bigat sa kanyang dibdib, bahagyang napalitan ng katagumpayan. Hindi man sila mayaman, pero nakakatayo pa rin sila. Hindi na tayo gutom. May damit na tayo mas maayos. Isa lang ibig sabihin nito, ate. Unti-unti na nating binabawi ang buhay natin. Samantala, sa loob ng isang marangyang butik, nakaupo si Lorena sa isang espesyal na upuan habang may 2 sales lady na abala sa pagpapakita ng mamahaling alahas sa kanya.
Suot niya ang isang pulang designer dress at sa kanyang mga daliri, kumikinang ang iba't ibang mamahaling singsing. Sa tabi niya, isang personal assistant ang nag-aabot ng champagne, habang may 3 kahera ang abala sa paglista ng kanyang mga binili, sapatos, bag, alahas, at mamahaling designer clothes na aabot sa milyon ang halaga. Madam, this is the latest collection from Paris. It would look absolutely stunning on you. Iniangat ni Lorena ang kwintas at tinignan ito sa ilalim ng ilaw. Kumislap ang mamahaling bato. Ngunit ang mas matindi pang kinang ay ang kasakiman sa kanyang mga mata. Ngumiti siya ng mapanlamang bago ibinalik ang alahas sa kahon. I-charge mo na lang sa account ko. Wala na akong oras para sa presyuhan. Kahit nanginginig sa kaba, tinanggap ng kahera ang card. Alam nilang si Lorena ay isang marangyang kliyente. Ngunit marami na rin ang nagbubulungan tungkol sa kanyang walang habas na paggastos. Isang sales lady ang maingat na lumapit sa kanya. Madam, hindi po ba dapat may approval muna sa accounting ng kumpanya bago ang ganitong kalaking transaksyon? Dahan-dahang tumingin si Lorena sa babae. Isang matalim at mapanuksong tingin na nagpatigil dito sa pagsasalita. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at marahang pinalo ang pisngi ng sales lady gamit ang isang gold-plated fan. Ano ulit yung sinabi mo? Dapat ako magpaalam sa accounting? Pasensya na po ma'am, hindi ko po sinasadya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kailangan magpaalam kahit kanino. Ako ang may-ari ngayon. Tumawas siya ng mahina, pero lamig ng kanyang boses, nagpapahiwatig ng isang delikadong katotohanan. Samantala sa opisina ng Salazar Group of Companies, isang emergency board meeting ang nagaganap. Nasa mahabang conference table ang mga executives, bakas sa kanilang mukha ang pag-aalala. May hawak silang mga papeles, mga financial statements na unti-unting nagpapakita ng pagbagsak ng kumpanya. Hindi na ito magtatagal. Lugi na tayo sa huling quarter. Wala nang natitira sa pondo. Lahat ng kita napupunta sa personal na gastusin ni Lorena. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lorena. Nakangiti, parang walang pakialam sa nagaganap na kaguluhan. Suot niya ang bagong biling designer sunglasses at isang mamahaling balahibong coat kahit tirik ang araw. Naupo siya sa pinakadulo ng mesa at pabirong sinandal ang katawan sa upuan. Bakit parang bibigat na mukha niyo? At parang mga bangkay na kayo? Lorena, kailangan na nating bawasan ang paggastos. Kung hindi tuluyan ang babagsak ang kumpanya. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lorena. Mula sa mapanuyang ngiti, naging malamig at babagsik. Dahan-dahan siyang yumuko at sumandal sa mesa. Tinitikan ng executive na nagsalita. Alam mo kung anong bagay sa isang empleyadong mahilig magdikta sa boss niya? Ibinuka ng executive ang bibig para sumagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, kinuha ni Lorena ang isang baso ng mamahaling wine at ibinuhos ito sa ulo ng lalaki. Napasinghap ang lahat na nasa silid. Ngunit wala ni isa ang nangahas na magsalita. Resignation letter. Walang naglakas loob na tumutol. Isa-isang yumuko ang mga executives, nag-aalangan kung paano patuloy na tatakbo ang kumpanya sa kamay ng isang ganid na babae. Kinagabihan sa pribadong opisina ni Lorena sa mansyon, nag-iisa siyang nakaupo sa sofa. May hawak siyang isang box, ang tanging bagay na pinaka-iniingat-ingatan niya mula pa nung namatay si Don Vicente. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Inilabas ang ilang pirasong larawan. Larawan ng bangkay ni Vicente matapos ang aksidente. Natawa si Lorena. Marahan ngunit may halong bangis. Inikot niya ang daliri sa kanyang mamahaling singsing. Saka inilagay ang mga larawan pabalik sa box. Huwag kang mag-alala, mahal kong Vicente. Hindi masasayang ang buhay mo. Nasa gilid ng kalsada sina Iris at Alex. Tanging karton ang nagsisilbing papag nila. Kung saan nakapatong ang kanilang simpleng hapunan. Isang mangkok ng mainit na sabaw at kanin na pinagkasya para sa gabing yun. Nakatikom ang bibig ni Iris habang nilalaro ang kutsara sa pagkain.
Tila malalim ang iniisip niya. Samantala si Alex naman, tahimik ding nakatitig sa kanya. Halatang napapansin ang bigat sa dibdib ng kanyang ate. Ate, ano iniisip mo? Napatigil si Iris. Binalik niya ang tingin sa kanyang nakababatang kapatid bago muling yumuko. Naisip ko lang, kung buhay kaya si Mommy, ganito rin kaya sasapitin natin? Sandaling katahimikan, nagpatuloy si Iris. Nagbabalik tanaw sa isang malayong alaala. Ang natatandaan ko lang, burol niya na ang nakita ko. Nakaitim si Daddy nun. Umiiyak siya habang yakap-yakap ako. Sabi ni Lorena, nagkaroon daw ng komplikasyon si Mommy ilang linggo matapos na ipanganak ka. Nakinig lang si Alex habang bahagyang kumunot ang noo. Mahigit 1 linggo pa lang ito nang mamatay si Cecilia. Wala ring larawan na naitabi si Iris, kaya hindi na malinaw sa alaala niya ang mukha ng kanilang ina. Hindi ko man lang siya nakilala, ate. Wala akong kahit anong alaala tungkol sa kanya. Ikaw lang ang meron. Bumuntong hininga si Iris sa kanila pagang kutsara. Tinitigan niya ang pagkain na tila doon nakaukit ang mga tanong na hindi niya kailanman nagawang itanong noon. Alam mo, Alex, parang may bumabagabag sa akin. Hindi ko man maalala mukha ni Mommy Cecilia nung buhay siya pero parang may kulang. Parang may bagay na hindi nila sinasabi sa atin. Napatigil si Alex. Tumitig ito sa kanya na tila naghihintay ng kanyang sasabihin. Ano ibig mo sabihin, ate? Saglit na nag-alinlangan si Iris bago muling nagsalita. Noong burol ni Mommy, may narinig akong usapan. Mga pulong na hindi ko naintindihan noon dahil bata pa ako. May isang babae na nagsabi ng, hindi niya alam. Ang kawawang bata, hindi niya kailanman malalaman ang totoo. Nagkatinginan na magkapatid. Hindi man nila masabi ng malinaw, pareho nilang nararamdaman na may isang malaking lihim na bumabalot sa pagkamatay ng kanilang ina. Ano sa tingin mo hindi natin alam? At sa unang pagkakataon, nagdulot ng takot ang sariling hinala ni Iris. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang kapatid at marahang pinisil ito. Hindi ko alam pero sana balang araw malaman natin, no? Sa sumunod na araw, abala si Iris sa pagsisilbi sa mga customers. Sa kabila ng pagod at pangungutya ng iba, patuloy siya nagtatrabaho ng may dignidad ngunit sa araw na ito. Isang pagsubok ang darating na susubok sa kanyang pagpipigil. Sa isang sulok ng kainan, isang matabang babae na nakasuot ng mamahaling alahas at branded na damit ang nakaupo, kasama ang kanyang 2 kaibigan. Mula pa kanina, nag-uusap sila ng mayayabang. Tila minamaliit ang lugar at ang mga trabahador nito. Miss, ang bagal mo. Isang simpleng order, hindi mo maibigay agad? Ganyan ba kabagal ang mga mahihirap? Napalunok si Iris. Pilit nilalabanan ng nararamdamang inis. Lumapit siya dala ang isang tray ng mainit na bulalo. At maingat tong nilapag sa harap ng babae. Pasensya na po, ma'am, ha. Marami lang po inaasikaso. Ngunit imbis na magpasalamat, nilukot ng babae ang kanyang muka sa inis. Tila hindi na kontento sa sagot ni Iris. Aba, sumasagot ka pa. Kala mo kung sino kang disente. Isa ka lang namang hampas lupa. Nagsimula nang lumakas ang tawanan ng mga kaibigan ng babae. Ramdam ni Iris ang pag-init ng kanyang katawan. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang kinuha ng babae ang mangkok ng mainit na bulalo. Walang babala itong sinaboy kay Iris. Ano ba? Sigaw niya. Nabagsak ang tray mula sa kanyang kamay, dahilan upang maglika ng ingay sa buong kainan. Lahat ng customer ay napalingon. Ngunit imbis na mahiya, tumawa lang ang matapobreng babae at ang kanyang kasama. Buti nga sa'yo. Para matuto kang rumispeto sa mga nakakaangat sa'yo. Tinulak siya ng malakas ng babae at natumba siya. Dahan-dahang tumayo si Iris. Namumula ang kanyang muka. Hindi lamang sa hapdi ng mainit na sabaw, kundi sa puot na bumabalot sa kanya. Akala mo sinurey na ka, ha? Wala kang karapatang ganyanin ako. Itinaas ni Iris ang kamay. Akmang ipapaligo sa babae na tirang sabaw mula sa kanyang damit. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang malalim at matigas na boses ang pumigil sa kanya.
Tama na. Napatigil si Iris sa kanyang pwesto. Lahat ng tao sa loob ng kainan napatingin sa isang lalaking nakatayo malapit sa pintuan. Matangkad ito, nakasuot ng isang mamahaling suit, at may presensyang agad na nagpakalma sa tensyon ng paligid. Dahan-dahan itong lumapit sa matapobreng babae. Ang pananakit sa empleyado ng isang establishmento. Isang kaso ng assault, alam mo ba yon? Namutla ang matapobreng babae. Hindi inaasahan ng biglaang pagbabago ng sitwasyon. Sino ka ba? At anong pakialam mo? Ako? Isang abogadong walang tiyagang manood ng ganitong pang-aabuso. Isang abogado? Sa isip ni Iris, napatanong siya. Kung di mo gustong maharap sa demanda, mabuti pang umalis ka na bago kita ipakulong. Nagpalingalinga ang matapobreng babae. Natatakot na tuluyang mapahiya. Sa huli kahit namumulas sa galit, tumayo ito at pasimpleng umalis kasama ang mga kaibigan. Nang tuluyan ng mawala ang babae, dahan-dahang nilingon ng abogado si Iris. Nakita nito ang bahagyang pamumulan ng balat ng dalaga dahil sa mainit na sabaw. Kailangan mo magamot. Napalunok si Iris, hindi makapaniwala sa nangyari. Naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib, hindi mula sa sugat, kundi sa kung anumang pakiramdam na dulot ng lalaking nasa harapan niya. Sino ka ba talaga? Ngumiti ng bahagya ang abogado, ngunit nanatiling matalim ang mga mata nito. No one. I was just trying to help. At sa sandaling yun, isang bagay ang natiyak ni Iris. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may isang taong handang lumaban para sa kanya. Salamat po. Nakangiting saad ni Iris. Ngumiti lang din ang lalaki at umalis na sa karinderya. Nasa loob ng isang eleganteng opisina, si Cecilia Montenegro. Isang babaeng may matikas ngunit mahinhing postura. Sa kabila ng kanyang suot na simpleng puting blusa at perlas na hikaw, hindi may tatangging may mataas siyang estado sa buhay. Sa harap nito, nakaupo sa leather na silya si Attorney Nilbert Buenaflor, ang abogadong sumaklolo kay Iris sa kainan kanina. May hawak itong folder na tila nag-aalangan kung paano sisimulan ang ulat. Ano nang balita mula sa private investigator? Kumusta sila? Attorney Nilbert. Saglit na nagayos na upo ang abogado. Sa kadahan-dahang nilapag ang folder sa mesa, may lungkot sa mga mata nito habang inilalahad ang balita. Iris and Alex. Their lives have been difficult. They have endured hardship for a long time. They were forced to leave behind the luxurious life that should have been theirs. Napalunok si Cecilia. Pilit nilalabanan ng kirot sa kanyang puso. Mahigpit niyang hinawakan ng kubyerto sa harapan niya. Hindi alintana ang pagputla ng kanyang daliri. Mga anak ko. Diyos ko. Ilang taon ko silang di nakita. Ilang taon sila naghirap sa kamay ni Lorena. Pero hindi lang yun. Hindi lang kahirapan ang dinanas nila. Kanina, nasaksihan ko mismo kung paano inalipusta si Iris. Sinabuyan siya na mainit na sabaw ng isang matapobreng babae sa isang kainan. At wala siya nagawa kundi pagtanggol ang sarili niya. Napakurap si Cecilia at gulat sa narinig. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Sinaktan nila ang anak ko? What would we expect from this cruel world, Cecilia? Kahit nga siguro si Lorena, sinasaktan niya ang mga anak mo. Napatahimik si Cecilia. Para bang isang matalim na patalim ang sumaksak sa kanyang puso. Noon pa man tanggap niya, kailangan niyang magtago para sa seguridad ng kanyang mga anak. Ngunit ngayong nalaman niyang nagdurusa ang mga ito, hindi niya na kayang manatili pa sa anino. Hindi ko na kaya magpatuloy ng ganito, Nilbert. Itinukod niya ang kanyang kamay sa mesa. Bumangon mula sa kanyang pagkakaupo. Sa kabila ng kanyang panginginig, malinaw ang sigurado niyang desisyon. Panahon na para bawiin ko ang aking mga anak. Panahon na para malaman nila ang katotohanan. Nagkatinginan sila ng abogado. Alam ni Nilbert na matagal nang gusto ni Cecilia na dumating ang araw na ito. Ang araw kung kailan magbabalik siya upang ipaglaban ang kanyang pamilya. At ngayon, ito ang simula ng kanyang pagbabalik. Mahirap ang gagawin mong paglapit sa kanila.
Saad ng sekretarya ni Cecilia na naroon lang sa isang tabi. Bumaling ito sa lalaking kausap niya. I guess, naalala mo ang ginawa mo before. Paalala nito na kapapasok lang sa opisina. I know. I'm going to take them back. Pinal niyang Saad. Mainit ang hapon sa maliit na karinderya, kung saan abala si Iris sa pagsisilbi sa mga customer. Sa kabila ng pagod, pinilit niyang umiti habang inaabot ang plato ng ulam sa isang matandang lalaki. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, napansin niyang may isang lalaking pumasok sa kainan. Pamilyar ang tindig, matikas ang postura, at may presensyang hindi madaling baliwalain. Ang lalaking tumulong sa kanya kahapon. Nagtama ang kanilang mga mata at saglit na nanumbalik sa alaala ni Iris ang insidenteng nangyari. Bahagyang nanikip ang kanyang lalamunan sa hiya. Ngunit nanatili siyang kalmado. Sir, ano po ang order niyo? At saka dine-in po ba or take-out? Umupo si Nilbert sa isang bakanting mesa. Saka inilapag ang isang itim na sobre sa ibabaw nito. Before anything else, ako nga pala si Attorney Nilbert Benaflor. Tapos na ako kumain, salamat sa offer. Taas kilay na tinignan nito ng dalaga. Iris Salazar po. Ano po sa sadya niyo rito, kung di kayo kakain? Tahimik nito ang tinulak ang sobre papunta sa dalaga bago ito nagsalita. Iris, gusto kitang bigyan ng oportunidad. Isang mas magandang buhay para sa iyo at sa kapatid mo. Napatigil si Iris at hindi agad nakaimik. Tumingin siya sa sobre at nag-aalangan kung dapat ba niya itong buksan. Ano ibig niyong sabihin? Gusto kitang tulungan mag-aral. May scholarship ako inihanda para sa iyo at kay Alex. Bukod doon, may inaalok akong trabaho sa isang opisina. Isang mas maayos sa trabaho kesa dito. Napatitig si Iris sa lalaki, halatang nag-aalinlangan. Gusto niyang maniwala. Ngunit sa dami ng taong nanloko at nanlamang sa kanila, paano siya magiging sigurado na hindi ito isang patibong? Ba't mo to ginagawa? Hindi tayo magkaano-ano. Wala kang may babayad sa inyo. Saglit na napangiti si Nilbert. Saka umiling. Hindi ko hinihingi ang bayad, Iris. Minsan may mga taong tumutulong hindi dahil gusto nilang may makuhang kapalit, kundi alam nilang nararapat lang yun. Natahimik si Iris. Hindi niya alam kung bakit pero parang may sinseridad sa bawat salitang sinabi ng abogado. Nang tignan niya ito, nakita niyang hindi ito nagbibiro. Sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong hindi lang siya kinakaawaan. May isang taong nais talagang magbigay sa kanya ng pagkakataon upang baguhin ang kanyang buhay. Huminga siya ng malalim, napatingin siya sa kanyang magaspang na mga kamay, sa lumang unipormeng halos kupas na, at sa paligid ng karinderyang ilang buwan niyang naging mundo. Isang bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing, hindi siya dapat magtiwala. Ngunit may isa pang bahagi na nagsasabing, baka ito na ang pagkakataong hinihintay nila ni Alex. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre, saka tumango ng mahina. Sige po, tatanggapin ko ang alok mo. Nagkatinginan sila ng abogado. Umiti ito kaya ginantihan niya rin ang tipid ng ngiti. Magpapaalam lang po ako sandali sa amo ko. Aniya at iniwan ng lalaki. Pagkatapos niyang kausapin si Aling Luningning, pumayag naman ito. Sinabi pa nitong mas makabubuti nga kung makapag-aral siya. Pero pinapaalalahanan siya ng babae na mag-ingat. At kung sakaling mang may hindi magandang mangyari, bukas ang karinderya para kay Iris. Nakababa na si Iris at Alex mula sa magarang itim na sasakyang nagatid sa kanila. Sa harap nila, isang napakalaking mansyon ang nakatayo. Elegante, malawak, at halos kasing laki ng dating bahay na inagaw sa kanila ni Lorena. Ngunit may isang bagay na agad bumagabag kay Iris nang makita ang engranding istruktura. Sa tabi ng malaking pinto, may isang portrait na nakaframe sa dingding. Napako ang tingin niya rito at unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang babaeng nasa larawan, maganda ito. May mahaba at malasot lang buhok at may matang puno ng lambing. Pamilyar na pamilyar sa kanya. Ngunit ang mas kinagulat ni Iris ay ang pangalan sa ilalim ng larawan.
Cecilia Montenegro Salazar. Doon napalunok siya, kasabay ng panlalamig ng kanyang katawan. Hindi, imposible to. Nanlalamig ang palad niya sa mga oras na yon. Si Alex naman, tahimik lang. Tila may ibang nararamdaman. Sa halip na pagdududa, bakas sa kanya mukha ang pagkamangha at pananabik. Mabilis na lumingon si Iris kay Nilbert. Ano ibig sabihin nito? Akala ko ba ikaw yung tutulong sa amin? Ba't may picture ka ni Mommy? Anak ka ba niya? Boyfriend? Asawa? Bago pa makasagot si Nilbert, bumukas sa malaking pinto ng mansyon. Mula roon, isang babae ang lumabas. Nakasuot ito ng eleganteng damit, ngunit walang bakas ng kayabangan sa kanya muka. Tanging lungkot at pananabik at pangungulila. Si Cecilia Montenegro, ang babaeng matagal na nilang itinuring na patay. Napatigil sa paghinga si Iris. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang si Alex, hindi napigilan ng sarili, tumakbo ito palapit sa ina at sa isang iglap mahigpit na yumakap dito. Naluluha si Cecilia. Mahigpit na niyakap ang anak niyang hindi niya nasilayan sa loob ng 17 taon. Hinalikan niya ang buhok nito habang nanginginig ang kanyang kamay sa labis na emosyon. Anak, Alex, patawarin mo ako. Ngunit si Iris nanatiling nakatayo sa lugar niya. Ang kaninang gulat na mata napalitan ng matinding galit at hinanakit. Pinagmasdan niya eksenang nagaganap sa harapan niya at hindi niya napigilan ang pagbuhos ng emosyon na matagal niyang kinimkim. Ba't ngayon ka lang nagpakita? Anong klaseng trip to? Natahimik si Cecilia. Dahan-dahang iniangat ang tingin upang salubungin ang malamig na tingin ni Iris. Ano to? Gusto mong bumawi? Pagkatapos ng maraming taon na iniwan mo kami kay Lorena, alam mo ba kung anong dinanas namin? Alam mo ba kung paano kami tinapon sa lansangan? Lumapit ito sa kanya at pilit inaabot ang kanyang kamay. Iris, hindi kita tatanggalan ng karapatang magalit. Hindi mo naiintindihan. Hindi kita naiintindihan? Paano mo ipapaliwanag na iniwan mo kami sa isang halimaw? Paano mo ipapaliwanag na pinaniwala mo kaming patay ka na? Napalunok si Cecilia, nangilid ang luha sa mata. Hindi ito ang muling pagkikitang pinangarap ng ginang. Hindi ito ang muling pagsasama na matagal na inaasam, pero naiintindihan niya si Iris. At kahit masakit, alam ni Cecilia, kailangan niya itong pagdaanan. Hindi ko hahayaan na manatili kang galit, anak. Ipapaunawa ko sa iyo ang buong katotohanan. Lahat. Dahil hindi lang si Lorena ang nagtatago ng sikreto. Natahimik si Iris, habang si Alex naguguluhan sa mga sinasabi ng kanilang ina. Ano pang sikreto ang hindi nila alam? Alam ko mahirap itong paniwalaan. Pero, pakinggan niyo ako bago kayo humusga. Napatikom ang kamao ni Iris, mabigat ang kanyang dibdib, pero hindi siya nagsalita. Inihanda niya ang sarili sa kung anumang sasabihin ng babaeng matagal niyang inisip na patay na. Hindi ako namatay. Dahil sa komplikasyon sa panganganak kay Alex. Halos mabingi si Iris sa sariling pintig ng puso. Ramdam niya ang pag-init ng katawan habang dahan-dahan niyang iniangat ang tingin sa ina. Kung ganun, nagsinungaling si Lorena? Hindi lang siya. Nagsinungaling, anak. Siya ang dahilan kung ba't nawala ako sa buhay ninyo. Napatigil si Alex, napakunot ang noo. Hindi maunawaan ang ibig sabihin ng kanyang ina. Si Iris naman nanlilisik ang mga mata. Unti-unting iniisip ang posibleng ibig sabihin ng mga salitang yon. Pinagtangkaan ni Lorena ang buhay ko. Parang sumabog ang isang bomba sa loob ng silid. Hindi makapaniwala si Alex. Si Iris unti-unting nawala ang bahid ng galit sa kanyang muka. Napalitan niyo ng gulat at matinding pagkalito. Pagkatapos ko ipanganak si Alex, mahina ako. Halos hindi ako makagalaw sa ospital at yun ang sinamantala ni Lorena. Isang gabi, palihim siyang pumasok sa silid ko. Nasa pangangalaga kanya noon, kaya hindi kita malapitan. Sa takot kong may gawin siyang masama sa iyo, hindi ko siya nilabanan nang bigla niya akong turukan ng pampatulog. Nagising na lang ako sa isang abandonadong bahay malayo sa lungsod. May mga tao siyang binayaran para siguraduhin na hindi ako makakabalik. Pinakalat niya ang balitang namatay ako at inangkin niya ang pamilya natin. Napalunok si Iris.
Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang revelasyong ito. Ang babaeng kinamuhian niya sa loob ng maraming taon ay ang babaeng totoong biktima. At ang babaeng inakalang tumulong sa kanila, ang babaeng pinagkatiwalaan ng ama nila, isang traidor at mamamatay tao. At dahil doon, hindi ko kayo nagawang protektahan. Hindi ko kayo nahanap agad. Hindi ko na ibalik ang lahat ng ninakaw niya sa atin. Kaya habang buhay ko itong pagsisisihan, Iris, Alex. Nanatiling tahimik si Alex. Ngunit tuluyan na siyang napaluha. Lumapit siya kay Cecilia at muling niyakap ang ina. Kahit pa hindi niya ganap nauunawaan ang bigat ng sitwasyon, samantalang si Iris, kahit puno pa rin ng emosyon, hindi pa rin makapagsalita. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bagong katotohanan. Pero paano? Ano nangyari matapos nun? At itong buhay mo ngayon? Paano? Doon ngumiti si Cecilia. Someone help me. Binigyan niya ako ng pera at kapangyarihan dahil gusto niyang maisakatuparan ko ang mga plano kong paghihiganti kay Lorena. Hindi ito matatapos ng ganito. Hindi natin siya hahayaang magtagumpay. Nagtagpo ang tingin nila ni Cecilia. Pareho nilang alam, oras na upang bumawi. Oras na upang pabagsakin si Lorena at kunin muli ang para sa kanila. Matagal nang lumipas ang kanilang emosyonal na pagtatagpo. Ngunit ngayon mas kalmado na si Iris. Wala na ang matinding galit sa kanyang mga mata, ngunit may natitira pa ring lungkot. Alam niyang hindi ganito kasimple ang lahat, pero handa siyang makinig. Hindi ko inaasahang mapapatawad mo ako agad, anak, pero gusto ko malaman mo na bawat araw na wala kayo sa piling ko, pinagsisihan ko. Hindi ako tumigil sa paghahanap sa inyo. Kung gayon, ba't di mo agad kami nahanap? Napaawang ang labi ni Cecilia. Bumuntong hininga siya at umupo sa tabi ng anak. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Matagal akong itinago ng mga tauhan ni Lorena. Nang makatakas ako, wala na kayo sa mansyon. Walang sino mang nagsabi kung nasan kayo. Kaya ang tanging nagawa ko noon ay maghintay. Maghintay na sana isang araw. May dumating na balita tungkol sa inyo. Nanikip ang dibdib ni Iris. Inakala niya noon na pinabayaan sila ng ina, ngunit ngayon, nakikita niya ang sakit at pagsisisi sa mga mata nito. Alam niyang totoo ang sinabi ng kanyang ina. Napayuko siya. Pinipigilan ng luha na namuo sa kanyang mga mata. Ang tagal kong inisip na iniwan mo kami. Napalunok si Cecilia. Halatang nasaktan sa sinabi ng anak pero hindi siya nagalit. Hinaplos niya ang buhok ni Iris, tulad ng ginagawa niya noon ang bata pa ito. Hindi ko kayo kailanman iniwan, anak. Mas pinili ko mabuhay para balang araw mahanap kayo. Napatigil si Iris, unti-unting tinanggap ang katotohanan na hindi naman talaga siya iniwan ng ina. Napahinga siya ng malalim at marahang tumango. Siguro, kailangan ko pamasanay na nandito ka na ulit. At hindi na ako mawawala, anak. Pangako yan. Sa loob ng ilang buwan ang lumipas, at sa ilalim ng pangangalaga ni Cecilia, unti-unting bumalik sa ayos ang buhay ni na Iris at Alex. Sa tulong ni Attorney Nilbert, natanggap sila sa isang prestihiyosong universidad sa ibang bansa. Alam nilang malayo ang landas na tatahakin nila, pero handa silang magsimulang muli. Nasa paliparan sina Iris, Alex, Cecilia at Attorney Nilbert, suot ng magkapatid ng simpleng damit ngunit maayos ang kasuotan. Dala ang kanilang mga maleta. Sa huling pagkakataong ito, aalis sila, hindi bilang mga talunan, kundi bilang mga taong muling bubuo ng kanilang mga pangarap. Makalipas ang 10 taon, isang pribadong jet ang lumapag sa isang eksklusibong paliparan sa Pilipinas. Bumukas ang pinto at unti-unting bumaba ang dalawang matikas na figura. Nakasuot ng corporate dress Iris Salazar. May hawak na itim na bag at nakasuot ng designer heels. Mula sa isang mahirap na dalaga, ngayon, isa na siyang kilalang negosyante sa industriya ng real estate at fashion. Ang kanyang maamong muka, napalitan ng matapang at matatag na ekspresyon. Sa tabi niya, bumaba naman ang isang lalaking nasa maayos na itim na suit, si Alex Salazar. Ngayon ay isang matagumpay na abogado.
Ang dating payat at musmus na batang itinapo noon sa lansangan, ngayon ay matikas at puno ng kumpiyansa. Nakatayo si Cecilia sa tarmac, nakaabang sa kanilang dalawa. Maluha-luha ito sa pagkikita ng kanyang mga anak. Hindi dahil sa kanilang bagong anyo, kundi dahil sa mga taong bumalik na handang ipaglaban ang kanilang pamilya. Welcome home, my children. Tumango si Iris habang si Alex nahangiti din. Ngayon, oras na para kunin ang dapat ay sa atin. At sa kanilang pagbabalik, isang huling laban ang kanilang haharapin. Ang tuluyang pagpapabagsak kay Lorena. Sa loob ng isang high-end cafe si Iris, suot ang isang sleek black corporate attire. Sa kanyang harapan, nakaupo ang isang lalaking nasa edad 40. May manipis na bigote at nakasuot ng simpleng polo. Isa siyang dating empleyado ng Salazar Holdings, ang kumpanyang pinamumunuan ni Lorena. Tahimik na inilapag ni Iris ang sobre sa harapan ng lalaki habang iniinom ang kanyang kape. Alam mo, hindi ako mahilig mag-aksaya ng oras, Gardo. Ano na mga latest report mo tungkol sa kumpanya ni Lorena? Napalunok si Gardo. Alam niyang delikado ito, pero mahirap tanggihan ang alok ni Iris. Lalo na't siya rin mismo ay isa sa mga empleyadong sinibak ni Lorena noon. Dinampot niya ang sobre, bahagyang binuksan, at nakita ang laman. Mga crisp na perang papel. Malapit nang bumagsak ang Salazar Holdings. Halos walang pumapasok na kita. Puro utang na lang ang pinagtatapal ni Lorena. Kaya ngayon, desperado siya maghanap ng investors. Kung di siya makakuha ng malaking puhunan sa loob ng 2 buwan, tuluyan ang mababangkrap ang kumpanya. Napangiti doon si Iris, pero hindi itong ngiti ng saya, kundi isang ngiti na mapanganib. Ganun ba? At anong balita tungkol sa mansyon ng pamilya Salazar? Pinaplano niya na ibenta. Wala na siyang choice. Malaki ang utang niya sa bangko, pati sa mga illegal na loan sharks. Napaikot si Iris nang tingin sa paligid. Pagkatapos hinawakan niya ang tasa, 1 dekada na nakalipas. Tinapon sila sa lansangan at ngayon, ang mismong babaeng yon ang mawawala ng lahat. Perfect. Ipagpatuloy mong pagbabantay. Gusto ko malaman kung sino mga potential investors na lalapit sa kanya. Aasahan mo yan, Ma'am Iris. Nagmamadaling naglakad si Lorena papasok sa executive conference room ng Salazar Holdings. Naka-power suit siya, ngunit hindi may tatago na mamahaling damit ang tensyon at pagod sa kanyang muka. Isang gabi siyang hindi nakatulog. Hindi dahil sa trabaho kundi dahil sa pangamba. Ilang buwan na lang at tuluyan ng mababangkrap ang kumpanya at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpanggap na maayos pa rin ang lahat. Sa loob ng conference room nakaabang na ang isang matikas na lalaki sa edad 40, naka-Italian suit at may presensya na isang taong sanay sa corporate world. Siya si Hugo Velasco, ang foreign investor na maaaring maging susi sa muling pagbangon ni Lorena. Ang hindi niya alam, si Hugo ay isang tauhan ni Cecilia. At ang meeting na ito, isang bahagi ng mas malaking plano laban sa kanya. Ma'am, si Mr. Hugo Velasco po. Usal ng sekretarya ni Lorena. It's a pleasure to meet you, Mr. Velasco. I'm looking forward to a fruitful partnership. Magiliw na wika ni Lorena at nakipagkamay sa lalaki. The pleasure is mine, Miss Salazar. I've been hearing a lot about your company and I'm quite intrigued by its potential. Napalunok si Lorena. Alam niyang wala ng tunay na potensyal ang kumpanya, kundi isang bagsak na imperyo na pilit pa niyang sinasalo. Pero hindi siya papayag na makita siyang mahina. Kaya agad siyang umupo at kinuha ang dokumentong sinadyang i-fabricate para palabasing stable at kumikita pa ang kumpanya. Nagsimula ang presentation. Sa projector lumabas ang isang chart kung saan makikita ang mga growth trends ng Salazar Holdings. Pawang mga inedit ang datos. Lahat na nasa report ay kasinungalingan mula sa projected revenue hanggang sa projected expansion plans. As you can see, Mr. Velasco, our company has been performing exceptionally well. We have seen a steady increase in revenue over the past quarters, and our market expansion plans are already in motion. Si Hugo ay walang imik, kunot noo,
habang pinagmamasdan ang mga dokumento. That is quite promising. But how about your company's debt ratio? I heard there were some changes and challenges in the past few months. Halos hindi makita ang panandaliang panginginig ng kamay ni Lorena sa ilalim ng mesa. Napansin niya ang duda ni Hugo, pero hindi siya nagpapaapekto. Kailangan niyang panindigan ang kanyang kasinungalingan. Oh, those are minor setbacks. Handled. In fact, we are finalizing a deal with another major client that will significantly boost our revenues. Walang ganitong deal, isa na namang kasinungalingan. Nang matapos ang presentation, bumaling si Hugo kay Lorena, kunwaring nag-iisip. Kunwari nagdadalawang isip kung mag-invest ba. Pero sa totoo lang, gusto nitong makita ko hanggang saan ang kayang gawin ni Lorena para na makuha ang pondo. Ramdam ni Lorena ang pressure. Kailangan niyang kumbinsihin si Hugo at kahit ano pa mangyari, hindi siya papayag na lumabas ito ng kwarto na hindi ito pumipirma sa kontrata. Mr. Velasco, let's be honest. I know that you're a man of vision, and I believe that you can see the great potential in this company. You wouldn't be here if you didn't. Pinanood niya si Hugo at pinagmasdan din siya nito. Tila iniisip ang kanyang susunod na galaw. If you agree to invest now, I can assure you a very lucrative deal. Better than what you'll find elsewhere. Nag-isip si Hugo bago dahan-dahang umiti. Alright, I see the potential, and I like what I hear. I'm willing to invest on one condition. Napaangat ang kilay ni Lorena, sabik sa posibleng kasunduan. Name it, Mr. Velasco? Tumagilid si Hugo. Tumingin ng malalim kay Lorena. Saka bumigkas na isang simpleng linya. Isang linya na lalong magbabaon kay Lorena sa kanyang sariling patibong. I want full access to all financial records, including the real ones. Napatigil si Lorena. Sandali siyang namutla pero agad itinago ito sa isang pekeng ngiti. Oh, of course. That won't be a problem at all. Pero sa loob niya, nagsimula nang lumamig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung paano siya makakalusot sa panibagong pagsubok na ito. Samantala, sa isa namang private boardroom, nakaupo sina Iris, Cecilia at Attorney Nilbert, kasama ang ilang piling tauhan. Sa gitna ng mesa nakalatag ang mga dokumentong may kinalaman sa board shares ng Salazar Holdings. Alam nating mahina na si Lorena. Kapag bumagsak ang kumpanya niya, kasabay nun ang pagkawala ng lahat ng shares ng mga kasamahan niya sa board of directors. Kaya ang plano natin, bilhin ang shares ng mga ito bago pa bumagsak ang kumpanya. Kapag nangyari yun, hindi na siya may kontrol ng Salazar Holdings kundi tayo na. Napangisi si Iris na naisip habang hawak ang isang wine glass. Hindi lang natin kukunin ang shares. Ibabalik natin ang buong Salazar Holdings sa tunay na may-ari. At sisiguraduhin nating wala nang babalikan si Lorena. Segunda ni Alex. At ngumisi na nakakaloko. Nagtama ang tingin nilang apat. Sa loob ng maraming taon, tiniis nila ang sakit ng kahapon. Pero ngayon sila ang nasa taas. At oras daw pang tuluyang pabagsakin ng taong sumira sa kanilang buhay. Nasa loob ng kanyang opisina si Lorena. Naninigarilyo habang palipat-lipat ang tingin sa mga papel na nasa kanyang lamesa. Ilang araw na siyang hindi makatulog ng maayos. Naramdaman niyang may mali. May nangyayaring hindi niya nakikita. Pero hindi niya inakalang ngayon ang araw na tuluyan siyang babagsak. Sa labas, may isang engrande at hindi inaasahang eksenang naganap. Sa malalaking glass doors ng Salazar Holdings, dahan-dahang pumasok ang dalawang makapangyarihang babae. Ang mag-inang Cecilia at Iris. Kasunod nila ang isang grupo ng mga legal advisors at si Hugo na may hawak na isang brown envelope. Magsisimula ng umugong ang bulungan sa loob ng building. Sino sila? Ang ganda ng babae. Ano to? Ba't kamukha ng babae si... Biglang natigilan at napalunok. Diyos ko, siya yung legal wife ni Don Vicente, si Cecilia Salazar.
Lalong lumakas ang bulong-bulungan sa mga empleyado. Habang patuloy na naglalakad, ang mag-ina patungo sa boardroom. Tumigil si Iris sa harap ng isang lumang portrait ni Don Vicente sa hallway. Isang saglit ng katahimikan ng pagpupugay sa amang pinagkaitan na hostisya. Nakita ito ni Alex na sumunod sa kanila. Ngayon ay isa ng abogado at bahagyang hinaplos ang balikat ng kapatid bilang pagsuporta. Ilang saglit lang, isang galit at naguguluhang boses ang pumuno sa buong opisina. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't patay ka na? Napatigil ang lahat. Sa unang pagkakataon natakot si Lorena. Alam nitong hindi ito isang pangkaraniwang araw. Dumiretso si Lorena kay Cecilia. Pero bago pa ito makalapit, nagsalita na ang babae. Malamig ang tono at puno ng otoridad. So sad, but I'm alive and well. Kung di ba naman tatanga-tanga mga tauhan mo, baka patay na nga ako. But let's rejoice, nandito na kami para maningil. Nagsimula ng manginig sa galit si Lorena. Wala kang karapatang pumasok dito, akin ang kumpanyang ito at kayo. Kapag suot lang kayo ng magagandang damit, ang tataas na ng tingin nyo sa sarili nyo? Talking about yourself, Lorena? Pilosopong wika ni Iris. Stop the act, witch. Kung ako sa'yo mag-alsabalutan ka na. Dahil hindi na ikaw may-ari ng kumpanyang inaangkin mo. Stop your delusions. Kasi tapos na. Marahas na lumapit sa kanyang babae pero hindi siya nasindak. I could have killed you. Nanggigigil nitong saad. That's your mistake. You didn't take the chance when you have. Kaya dapat lang na matakot ka ngayon sa sarili mong multo. Hindi ako papayag na mawala sa akin ng lahat ng pinaghirapan ko. Nakapangalan sa akin ng lahat ng dokumento at alam nyo yan. Dito na lumapit si Hugo. May hawak na brown envelope at isang kumpol ng papeles. May misteryosong ngiti bago inilapag ang mga dokumento sa harap ni Lorena. Hindi na. Ayon sa mga dokumentong ito, wala ka ng kahit 1% ng shares sa Salazar Holdings. Napalunok si Lorena. Agad na inagaw ang papel. Isa-isa nitong binasa ang mga dokumento at halos mawalan nito ng malay nang makita ang nakasaad doon. Hindi ito totoo. Alam mo bang habang abala ka sa pagsisinungaling mo sa mga potential investors, unti-unti namin binili ang shares ng board members? Sa tulong ni Mr. Velasco at ng mommy namin, nakuha namin ang majority shares and it was so fun to do. Nakangising saad ni Iris at tuwang-tuwa. Bumalik na ito sa pagiging maldita. Natahimik ang buong paligid. Nagpalitan ng tingin ng ibang board members na naroon. Wala silang nagawa kundi tanggapin ang bagong may-ari ng kumpanya. Ngayon, wala ka ng kapangyarihan dito, Lorena. Simula sa araw na ito, ikaw na ang hindi welcome sa Salazar Holdings. Dahil tulad mo nababagay sa lansangan. Sinadya niyang sagiin ang balikat ng babae at nilagpasan to. Bago pa makasagot si Lorena, inilabas ni Nilbert ang panghuling ebidensya, ang mga financial reports na pinatotohanan ang pandarayan ni Lorena sa kumpanya. At para matuldukan ang lahat, narito ang ebidensya nagpapatunay ng illegal transactions mo mula sa mga falsified reports hanggang sa ghost accounts. Parang binuhusan ng yelo ang babae. Wala na itong lusot, pero ayaw pa rin paawat. Wala kayong karapatang gawin to sa akin. Pinaghirapan ko to. Akin ang lahat ng ito. Akin ang kumpanyang ito. Ngunit bago pa ito makaalis ng tuluyan, hinarangan siya ni Iris. Matapang ang ekspresyon ng dalaga. Punong-puno ng tapang at galit na naipon mula pagkabata. Mali ka, Lorena. Hindi mo ito pinaghirapan. Inagaw mo lang. Napalunok si Lorena, nanginginig sa galit at takot. Wala na siyang laban. Wala na siyang natitirang kapangyarihan. Napaatras siya habang unti-unting bumabagsak ang kanyang mundo. Nagangat ng kamay si Cecilia sa kamatapang na naglabas ng huling hatol. Simula ngayon hindi ka na bahagi ng Salazar Holdings at maniwala ka, hindi pa ito ang huling araw mo sa impyernong binuo mo. Napakuyom ng kamao si Lorena. And by the way, nakuha na namin ang totoong file ng last will and testament ni Dad and guess what? Wala ang pangalan mo doon. So sad. Hindi ka talaga niya pinahalagahan. Mapang-uyam na saad ni Iris.
And as we speak, nasa mansyon si Alex kasama ang sandamakmak na research team. Alam mo kung bakit? Para maghanap pa ng ebidensya. Ebidensya ng ano? We don't know. Kibit balikat na saad ni Iris. Wala kayong makukuhang ebidensya. Sinunog ko na kalakip ng katawan ni Vicente. He has to rot in hell. Malakas na sampalang natanggap nito mula kay Iris. How dare you? Hindi mo na nga binigyan ng disenteng lamay ang daddy ko. Sinunog mo pa. Ikaw ang dapat nasa impyerno, hindi ang daddy ko. Wala kang puso, Lorena. Ipakulong niyo yan. Maring utos ni Cecilia sa mga gwardyang naroon. Sige, magdemandahan tayo, Cecilia. Hinahamon mo talaga ako? Galit na sigaw ni Lorena habang kinakaladkad siya ng gwardya palabas ng Salazar Holdings. Nasa loob ng isang lumang study room sina Iris, Alex at Cecilia sa loob ng mansyon ng mga Salazar. Matapos nilang mabawi ang lahat mula kay Lorena, alam nilang hindi pa ito ang katapusan. May mas malalim pang lihim ang kailangang matuklasan. Habang binubuksan ni Alex ang isang lumang filing cabinet, napansin ni Iris ang isang nakaselyong kahon na nakatago sa likod ng bookshelf. Agad niya itong kinuha, binuksan at doon tumambad ang isang lumang journal, mga dokumento at isang maliit na vial ng expired na gamot. Ano to? Nagtatakang tanong ni Iris. Lumapit si Alex, tinignan ang laman ng kahon, kinuha nito ang isang report mula sa loob at binasa na malakas na nakasulat. Vicente Salazar, cause of death. Heart attack while driving. Pero teka lang, bakit may toxicity report dito? Binalingan pa niya ibang papel. Si Cecilia na kanina patahimik, biglang nanigas ang buong katawan nang makita ang maliit na vial. Alam niya kung ano ito. Napapikit siya, tinangkang pigilan ng sakit na bumalot sa kanyang puso. Yan ang pills na tinitake ni Vicente noon para sa blood pressure niya. Pero expired na to. Ibig sabihin may nagbigay sa kanya ng maling gamot at... Bumalik sa journal at muling binasa ang isang pahina at nanlaki ang mata. Oh my God! Nilagay niyo to sa juice ni Daddy bago nagmaneho? Biglang napahakbang si Alex. Nanikip ang dibdib sa matinding galit at pagkabigla. She really killed her dad. Napaupo si Cecilia sa gilid ng mesa. Hawak-hawak ang bibig habang di makapaniwala. Si Iris, sa matinding emosyon, naibato niya ang journal sa sahig. Siya nga ang pumatay kay Daddy. At ito, hindi pa ang unang kasalanan ni Lorena. Dahan-dahang lumapit si Cecilia sa kanila. Tinignan ng dalawang anak at muling binuksan ang kahon. May isa pang dokumento doon, isang lumang police report. Dinampot niya ito sa kabinalingan sina Iris at Alex. Siya ang nagplano ng lahat. Ginamit niya ang pagiging sekretarya niya noon para pakialaman ng accounts ng kumpanya. Nalaman ko yon at isusuplong ko sana kay Vicente, pero pinagbantaan niya ang buhay ko. I was weak back then dahil kabuwanan ko noon. Hindi ko nagawang lumaban. Napapikit si Alex. Halos hindi makagalaw sa galit. Pilit niyang nilalabanan ng damdamin niyang gusto nang sumabog. Habang naghihirap ako sa loob ng lumang bahay kasama ang mga tauhan niya, inaakit niya ang daddy niyo. Alam kong labis ang lungkot ni Vicente noon dahil akala niyang patay na ako. Doon niya sinimulang linlangin si Vicente at ginamit niya ang kahinaan nito para tuluyang maagaw ang lahat. And she even planned a funeral para sa akin. Nakita ko yun sa mga pinapadala niyang videos. Gumamit pa siya ng ibang bangkay para maging laman ng kabaong. Napalakas ang pagdiin ng palad ni Iris sa mesa. Nagngangalit ang bagang niya sa sobrang galit. Sinira niya ang buhay natin. Si Cecilia, bagamat puno ng hinanakit, lumapit sa dalawa at mahigpit silang niyakap. Pero tapos na ang lahat. Babangon tayo at babawiin natin ang hustisya para kay Vicente at para sa ating lahat. Nagpalitan ng tingin sina Iris at Alex. Parehong puno ng apoy ang kanilang mga mata. Hindi na ito tungkol sa pera o kumpanya. Ito na ang oras ng tunay na hustisya. Sa loob ng malamig at makipot na interrogation room ng kulungan, muling nagkatapat sina Iris, Alex at Lorena. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng takot at pangamba sa mata ng magkapatid. Wala na ang mga musmus na batang itinapon sa lansangan. Sa harapan nila ngayon, isang dating reyna na bumagsak, marumi at wala ng kapangyarihan.
Nakaputing pangkulong ang uniform si Lorena, malalim ang eyebags, gusot ang buhok, at tila hindi na ito ang dating marangal na babaeng umangkin ng lahat. Ngunit sa kabila ng lahat, may natitira pa rin itong ngisi sa kanyang labi. Isang ngiting punong-puno ng pangungutya. Tumawa ng malamig, nakatukod ang siko sa mesa, pinag-aaralan ang mukha ng magkapatid. Well, well, well. Ang mga batang itinapon ko noon, heto na't pumalik bilang mga Diyos. Akala niyo ba tapos na ang laban? Mahigpit na hinawakan ni Iris ang armrest ng kanyang upuan. Pilit pinigilan ng pot na kanina pa bumabalot sa kanyang katawan. Ang laban ay matagal nang tapos, Lorena. Ikaw lang hindi makatanggap ng katotohanan. Ngumisi si Lorena, iniling ang ulo, sa kamarahang sumandal sa upuan. Katotohanan? Anong katotohanan? Na natalo niyo ako? Naibalik niyo nga ang kayamanan, pero hindi niyo may babalik ang 3 dekadang nawala sa inyo. Ang mga taong tumawa sa inyo noon, masaya pa rin sila. At ang mundo, hindi titigil para lang sa paghihiganti niyo. Lumamig ang ekspresyon ni Alex, pero sa halip na mainis, isang malalim na buntong hininga lang ang pinakawalan nito. Napansin ito ni Lorena, kaya mas lalo pa siyang nainis. Wala ni isang galit na sagot. Ano to, pakitang tao? Hindi ko sasayangin ang galit ko sa isang taong wala ng saysay. Napatigil si Lorena. Tila unti-unting lumabo ang mga mata niya. Ngunit agad niyang itinago ito sa isang mapait na ngiti. Ha! 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 Ang galing niyo magsalita. Napakayaman na ninyo. Napakatalino pero hanggang ngayon hindi niyo pa rin alam ang buong katotohanan. Naghatinginan sina Iris at Alex. Wala ni isa sa kanila nagpakita na alinlangan, pero hindi nila maiwasang asahan ang susunod na sasabihin ni Lorena. Kung iniisip niyong ako lang ang may kasalanan ng lahat ng ito, nagkakamali kayo. Nagpigil ng kilabot si Iris pero hindi siya natinag. Lumapit siya at inilapit ang mukha kay Lorena. Tinitigan niya ito ng diretsahan. At kung iniisip mong, kaya mo pa kaming guluhin, sa mga walang kwentang palabas mo, ikaw ang nagkakamali. Tapos na ang laro mo. At ang natitira na lang sa iyo ay ang pagkabulok sa kulungan. Natawa si Lorena, pero sa pagkakataong ito, hindi na pagpapakita ng kasiguraduhan, kundi isang desperadong hakbang upang mapanatili ang kaunting kapangyarihan na meron siya. Ngunit alam nitong wala nang makikinig sa kanya. Hindi pa ito tapos, hindi pa. Napatayo si Lorena. Inakmang aatakihin sina Iris at Alex. Ngunit mabilis na lumapit ang 2 gwardya at hinawakan ng babae. Pilit nagpupumiglas, pero wala na itong laban sa mga malalakas na kamay ng mga pulis. Mga hayop kayo, kinuha niyo ang lahat sa akin. Kayo ang may kasalanan, dapat kayo ang nawala, hindi ako, hindi! Walang emosyon na tumalikod ang 2. Iniwan ng isang dating reyna, na ngayon ay isang baliw na lamang na nakakulong sa sariling kasalanan. Habang papalayo sila ng kulungan, pakiramdam nila'y natanggal ang isang matagal ng tanikala sa kanilang liig. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, malaya na sila. Nasa veranda si Iris, nakatingin sa malawak na hardin. Lumapit sa kanya si Alex. May dalang 2 tasa ng kape. Isang mainit na ngiti ang binigay nito sa kapatid habang iniaabot ang isa. Kanina ka pa nakatanaw dyan, ate. Hindi mo pa rin matanggap na nandito na tayo ulit? Napangiti si Iris habang inaabot ang tasa. Alam mo dati, pinapangarap lang natin to. Yung makabalik dito. Pero hindi para lang bawiin ang yaman. Gusto ko lang maramdaman ulit ang tahanang kinalakahan natin. Nagsalubong ang kanilang tingin. May kasamang lungkot ngunit higit pa roon ang saya at pagpapahalaga sa tagumpay na nakamit nila. The best experience pa rin yun. Nasa lansangan tayo. Nagawa natin yung mga bagay na hindi natin nagagawa dito. Pero ayoko na ulit kumain ng tinapay na galing sa basurahan. Natatawang saad ni Alex. At gusto ko sana magtayo tayo ng charity para sa mga batang kali. Ayoko maranasan nila yung naranasan natin. Napatango si Iris. Gusto ko yan, isang foundation. I'm sure matutuwa si mommy niyan, lalo na si dad. Aniya sabay tingala sa kalangitan. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at lumabas si Cecilia. Suot nito ang isang simple ngunit eleganteng damit.
At sa kabila ng mga pinagdaanan, nanatili ito matatag at puno ng dignidad. Lumapit ito sa kanila at buong pagmamalaking pinagmasdan sila. You're all grown up. Kaya nyo nang magdesisyon at humarap sa mga responsibilidad and I'm proud of you. Niyakap ni Alex ang kanyang ina at ilang sandali pa sumunod na rin si Iris. Mahigpit, puno ng pagmamahal at isang yakap na nagsasabing walang kahit na sino ang pwedeng humadlang sa kanila. Matapos ang napakaraming taon ng sakit at paghihirap, bumalik sila hindi lamang bilang matagumpay na mga negosyante o abogado, kundi bilang isang pamilyang muli ng buo. Samantala, sa kabilang bahagi ng mundo, sa isang masikip at mabahong selda, isang babae ang nakaupo sa sulok, marumi at wala ng kapangyarihan. Si Lorena, ang dating reyna ng Salazar Holdings, ngayon isa na lang anino ng kanyang dating sarili. Sa kanyang harapan, isang lumang pahayagan na nakalatag. May headline na, The Salazar Family Established a New Foundation for Street Children. Nanginginig ang kamay niya habang tinutunghayan ang litrato ni na Cecilia, Iris at Alex. Masaya, puno ng tagumpay. Isang ngisi ang gumuhit sa labi niya. Ngunit ang mga mata niya, naroon ang kawalan ng pag-asa. Hindi nito maitatanggi. Siya ang talunan sa labang ito. Nasa huli, hindi kayamanan ng tunay na nagwagi, kundi ang pamilya na kanyang sinubukang sirain. Sa isang tahimik na sementeryo, ang malamig na hangin ay banayad na umiihip sa pagitan ng mga punong nakapalibot sa puntod ni Don Vicente Salazar. Ang langit ay bughaw at sa malayo maririnig ang mahihinang huni ng mga ibon. Tila isang tanda ng kapayapaang muling bumalik sa kanilang pamilya. Nakatayo sa harap ng puntod sina Iris, Alex at Cecilia. Bitbit ni Cecilia ang isang bouquet ng puting rosas at marahang inilapag ito sa puntod ng kanyang pinakamamahal na asawa. Pinagmasdan nito ang pangalan ni Vicente na nakaukit sa marmol at isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Han, natapos na rin ang laban. Sa wakas na palaya na namin ang pamilyang iniwan mo. Napalunok si Iris, tila nilalabanan ng luha. Lumuhod siya sa tabi ng puntod at hinaplos sa malamig na marmol gamit ang nanginginig niyang kamay. Justice is served, Dad. Si Lorena, habang buhay na siyang makukulong. Hindi na siya makakapagpanggap. Hindi na siya makakapanakit ng ibang tao. Pinagbabayaran niya na lahat ng kasalanan niya sa'yo. Sa amin. Napatigil siya saglit, isinara ang kanyang mga mata. At hinayaang dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Muli siyang nagsalita. Ngunit sa pagkakataong ito, mas kalmado na ang kanyang tono. Nakita mo ba, Dad? Natupad na yung pangarap mong hindi kami bumitaw. Binalik namin ang pangalan ng Salazar sa dapat itong kalagyan. Hindi lang sa negosyo, kundi sa pagiging isang tunay na pamilya. Lumapit din si Alex at marahang tinapik ang balikat niya. Napatango ito at saglit na tumingin sa puntod ng kanilang ama. Huwag kang mag-alala, Dad. Aalagaan namin si Mommy. Hindi na siya mawawalay sa amin. Nagsalubong ang tingin ni na Cecilia at ng kanyang mga anak. Doon, ramdam nila ang init ng pagmamahal sa isa't isa. At sa kabila ng lahat ng pait na nakaraan, naroon ang panibagong simula. Humakbang si Cecilia palapit sa puntod at marahang hinaplos to. Tila isang mahinang pagpapaalam. Dahan-dahan nilang sinindihan ang 3 puting kandila sa harap ng puntod. Ang apoy nito'y sumasayaw sa banayad na hangin. Sumisimbolo ng bagong pag-asa. Habang pinagmamasa nila ito, alam nila sa wakas, nakamit na nila ang hustisyang matagal nilang hinintay. At si Vicente kahit nasa kabilang buhay, muling mapapanatag. At sa ilalim ng araw na unti-unting lumulubog, ang pamilya Salazar naglakad palayo sa puntod ni Vicente. Hindi bilang mga taong inapinantadhana, kundi bilang isang pamilyang muling bumangon mula sa abo ng kanilang nakaraan. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Julie Crystal, Edna Espinosa, Emma Ruth Piniro, Mary Tauring, Nori, Janet Best, Presbyteros Rose, Angelina Bondok, Rowena De Leon,
Luz Miminda Calub, Lily Sales, Techi Pacardo, Phoebe Magalon, JD, Imelda Forteza, Rhoda Blas Hornida, at Daisy Kaslikayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.